Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 676. Mahigpit na hawak ni Don John B ang maliliit na kamay ni Marian Young at hindi niya ito agad binitawan. Ngumiti si Marian at nagsabi, Ginoong Don B, napapangiti po kayo. O baka naman pumasok na lang tayo at doon mag-usap. Hindi sumagot agad si Don John B, bagkus ay nagtanong, marunong ba si Ginang Marian na maglaro ng golf? Kasi sanay akong makipag-usap ng negosyo habang naglalaro nito. Umiling si Marian at nagsabi ng may paghingi ng paumanhin, pasensya na po, Ginoong B. Wala po akong alam dito, at hindi ko rin marunong maglaro ng tulad ninyo. Walang problema, ituturo ko sa iyo. Ngumiti si Don John B at tumango sa servidor sa kanyang tabi. Agad na nag-abot ang servidor ng isang pamalo ng golf kay Marian. Hindi na nakatanggi pa si Marian, kaya tinanggap na lamang niya ito. Ngumiti siya ng magalang at nagsabi, salamat po, kung gayon ay aasahan ko na ang inyong pagtuturo. Naglakad na ang dalawa pasulong, habang sumusunod ang servidor sa likuran nila. Ginoong Marian, mali ang tindig mo. Sinabi ito ni Don John B habang nakatayo sa tabi ni Marian. Pagkatapos ay lumipat siya ng direkta sa likuran nito, idinikit ang kanyang katawan sa baywang ni Marian, at hinawakan ang maliliit at pino nitong kamay. Ganito dapat ang paghawak, at pagkatapos ay ganito ang pag-ugoy ng pamalo. Habang nagtuturo si Don John B, ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang gumapang pataas sa baywang ni Marian. Nagsimula ng kumunat ang noo ni Marian, nararamdaman niyang hindi marangal ang mga galaw at kamay ng lalaking nasa likuran niya. Agad siyang umiwas at nagsabi, napakaraming alam ninyo, Ginoong Don B. Subukan ko na muna pong gawin ng mag-isa. Ngumiti lamang si Don John B at hindi man lang nahiya. Patuloy niyang tinitigan ang katawan ni Marian, lalo na ang kanyang namumuong tiyan. Ilang buwan na ba ang dinadala mo? Ngumiti pabalik si Marian. Malapit na pong mag-5 buwan. Tumango si Don John B at biglang ibinaling ang usapan tungkol sa asawa ni Marian. Nabalitaan ko na parang hindi naman maganda ang kalagayan ng asawa mo, at napakasama ng kanyang pangalan dito sa Xiangjiang. Sandaling nanigas ang tingin ni Marian, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Maaaring mali po ang narinig ninyo, Ginoong Don B. Talaga. Hindi ba't sinasabing pumasok lang ang asawa mo sa pamilya mo dahil sa yaman ninyo? Parang umaasa lang siya sa inyo, hindi ba? Mapangasar nang umisi si Don John B, may halong malamig na tingin sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, tuluyan nang nanigas si Marian. Sa tingin ko, Ginoong Don B, hindi na po tayo makakapag-usap ng maayos tungkol sa negosyo ngayon. Kung gayon, paalam na po. Bibisita na lang ako sa inyo bukas. Pagkatapos nito, tumalikod na si Marian upang umalis at tumawag kay Ginoong Haji Fei na nakatayo sa gilid, umuwi na tayo. Agad na lumapit si Ginoong Haji Fei at nagsabi ng may pagpigil, Ginang Marian, narito na naman po kayo. Hindi marapat na umalis na lamang kayo ng ganito. Bukod dito, nasa bahay po tayo ng mga Don B, hindi sabik ang grupo. Malamig ang kanyang tono, may halong pananakot. Kumunat ang noo ni Marian at tinitigan si Ginoong Haji Fei. Mula sa likuran ni Don John B, narinig ang isang malamig na tawa. Ginang Marian, akala mo ba ay parang bisita ka na pwedeng pumasok at umalis kahit kailan mo gusto? Kung hindi mo tatapusin ang laro na ito kasama ko, natatakot ako na hindi ka makakaalis ng basta-basta. Nanlaki ang mata ni Marian at lumingon ng malamig kay Don John B. Ginoong Don B, ano po bang ibig ninyong sabihin? May ganitong ba negosyo kung saan pinipilit ang isang tao? Hindi ba't bawal iyan sa mundo ng negosyo? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marian na siya ay parang tupa na napasok sa pugad ng leon. Mapangasar na tumawa si Don John B at tinitigan si Marian ng may matinding lamig sa mga mata. Hindi naman sa ganoon, pero sa sarili kong ari-arian at lupain, pwede kong gawin iyan. Ikaw. Nagalit si Marian, ngunit wala siyang magawa. Dalawa lang sila, kung gagalitin niya si Don John B, tiyak na mapapahamak sila. Matapos ang panandaliang katahimikan, muling nagsalita si Don John B nang may panunokso, ano na, Ginoong Marian, ayaw mo pa bang makipag-usap ng maayos? Lalong lumamig ang boses ni Marian. Ginoong Don B, wala na po tayong pag-uusapan. Pakiusap, palayasin niyo na kami. Kailangan niyang makaalis agad, masyadong delikado ang kanyang kalagayan, at lalo na't may dinadala siyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi niya maaaring hayaan na mapahamak din ito. Ngunit, malamig na sumigaw si Don John B, tingnan ko lang kung sino ang nangangahas na umalis ngayon. Sa isang iglap, dumating ang ilang mga bantay ng ari-arian at hinarangan ang daan ni Marian. Ginoong Don B, ano po bang balak ninyo? Natakot si Marian, umatras ng ilang hakbang, at galit na nagtanong. Ano bang ginagawa ko?
Lumapit si Don John B at bigla siyang sinampal ng malakas si Marian. Sino ka bang kinakatawan mo? Isa ka lang namang tagapamahala ng isang kumpanya, at nagpapalaki-laki ka pa sa harapan ko. Kung gusto mong makipagtulungan, kailangan mong sumunod sa akin. Dalhin niyo siya sa loob ng bahay. Sigaw ni Don John B, punong-puno ng galit at lamig ang kanyang mukha. Agad na hinawakan at itinulak ng mga bantay si Marian. Nakipagbuno siya habang sumisigaw, hindi ito tama, Ginoong Don B. Kinakatawan ko ang bikang grupo. Ginoong Haji Fei, tulungan mo ako. Humingi ng saksi si Marian habang nakatingin sa lalaki sa gilid. Akmang lalapit sana si Ginoong Haji Fei ngunit tumangala siya at nagsabi, Ginoong Don B, buntis po si Ginoong Marian, hindi niyo po ito maaaring gawin. Lumapit si Don John B at sinipa siya ng malakas. Sino ka bang kinakatawan mo? Nangangahas kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Nang mailayo na si Marian, tumayo na rin si Ginoong Haji Fei mula sa sahig at pinagpag ang kanyang damit. Biglang nagbago ang kanyang anyo, lumapit siya ng may paggalang at nagsabi, Ginoong Don B, salamat po sa inyong tulong. Bumantong hininga si Don John B, at ang galit at pagnanasa sa kanyang mga mata ay napalitan ng inis. Dahil sa ginawa ninyo, ako na ang nagmukhang masamang tao. Mapangasar na ngumiti si Ginoong Haji Fei. Iyan po ang utos ni Batang Ginoong Cheng. Nais nyo bang suwayin siya? Nang marinig ang pangalang, Batang Ginoong Cheng, napailing na lamang si Don John B nang walang magawa. Maaari ba siyang tumanggi? Hindi. Kaya kailangan niyang sumunod. Samantala, narito naman si Andrew Cheng. Nasa mansyon ng Hanshan siya at nakikipag-usap sa ilang tao tungkol sa darating na paligsahan sa bukas. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Zing Tai, lumapit sa tabi ni Andrew, at bumulong, Ginoong Andrew, may nangyaring masama. Ang inyong asawa po ay ipinagkate at ikinulong sa bahay ng mga Don B. Pamilya B. Anong pamilya B? Sino ang nangangahas na manghimasok at ikulong ang asawa ko? Tuluyang nagalit si Andrew, at ang buong paligid ay tila nabalot ng matinding lamig. Nagulat ang lahat ng naroon. Agad na nagpaliwanag si Zing Tai, nagpunta po si Ginang Marian dito sa Yancheng upang makipag-usap ng negosyo, ngunit mula nang pumasok siya sa mansyon ng mga Don B ay hindi na siya lumabas. Ayon sa impormasyon, pinipigilan siya roon hanggang ngayon. Paghahanap ng kamatayan. Sa matinding galit, malakas na hinampes ni Andrew ang mesa. Nang ahas silang ikulong si Marian, anuman ang katayuan ng pamilyang B dito sa Yancheng, para na rin silang naglalakad sa ibabaw ng libingan. Agad na tumayo sina Lizette Joe at iba pang mga kamag-anak ng pamilyang Joe. Galit silang nagsabi, Kuya Andrew, anong nangyari? May nangahas bang mga pi sa asawa ninyo? Ang lahat ng kabataan ng pamilyang Joe ay itinuturing na si Andrew bilang kanilang pinuno at kapatid. Lalo na matapos ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, si Andrew at ang Diyos ng digmaan ang kanilang pinakahinahangaan. Ngayong naipahamak ang asawa ni Andrew, paano sila hindi magagalit? Pamilyang B. Pamilyang B dito sa Yancheng. Paghahanap ng kamatayan. Pumunta tayo sa bahay ng mga Don B at kunin siya. Si Joe Chindian ang unang tumayo, punong-puno ng galit ang kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Andrew at tumingin kay Zing Tai. Tawagin mo ang lahat, pupuntahan natin ang bahay ng mga Don B. Opo, Ginoong Andrew. Nang matanggap ang utos, agad na lumabas si Zing Tai. Sa isang tawag, tinipon niya ang lahat ng kanilang mga tauhan. Kabanata 677. Di nagtagal, sa tapat ng mansyon ng Hanshan, nakaparada na ang sunod-sunod na itim na Mercedes-Benz. 12 ng mga tauhan na nakasuot ng itim na Amerikana ay nakatayo ng may paggalang sa gilid ng pintuan. Lumabas si Andrew Cheng sa tarangkahan. Kasabay nito ay sinalubong siya ni Han Feng at ng 6 na piling mandirigma. Nang makita nila ang sitwasyon, nagtanong sila, Young Master Cheng, anong nangyari? Ikinulong nila si Marian sa bahay ng mga Don B. Sagot ni Andrew, punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, nagalit din agad ang 6 na mandirigma at si Han Feng. Lalo na si Han Feng, bumagsak ang matinding lamig sa kanyang mukha. Ang dinadala ni Marian ay ang susi sa pinto. Hindi maaaring may mangyaring masama dito. Ito ang paulit-ulit na ipinapaalala ng mga nakatatanda. Panginoon, sasama ako sa inyo. Wika ni Han Feng. Sakay na kayo. Walang pag-aalinlang ang utos ni Andrew. Mabilis na umalis ang kanilang grupo mula sa mansyon ng Hanshan. Naiwan na lamang sina Baiye at ang ilang mandirigma upang bantayan ang mansyon, hindi ito maaaring walang bantay. Samantala, sa loob ng bulwagan ng mansyon ng mga Don B, pinipigil si Marian ng 2 bantay sa ibabaw ng sopa. Nakaupo naman sa tabi niya si Don John B. Don John B, palayasin mo ako.
Nagkakamali ka ng ginagawa. Pagpupumiglas ni Marian, malamig ang kanyang tingin. Hindi niya inakala na ang pinuno ng isang kilalang pamilya ay mangangahas na gumawa ng ganitong bagay ng maliwanag pa ang araw. Nagiinom lamang ng tsaa si Don John B, tila walang inaalala, at nagsabi ng may lamig, "Ginang Marian, huwag ka nang magpumiglas. Dito ka na mananatili kasama ko ngayon. Bukod dito, masyado kang mainit ang ulo, hindi iyan mabuti para sa dinadala mo. Paano kung may mangyaring masama?" Ang tono ni Don John B ay punong-puno ng pagiging walang hiya at walang prinsipyo. Halos mapamura na sana si Marian, ngunit huminga siya ng malalim at nagsabi, "Don John B, narito ako upang makipag-usap ng pakikipagtulungan. Ang ginagawa mo ba ay tama at marapat?" Tiningnan muna ni Don John B si Marian, at pagkatapos ay inutusan ng mga bantay na palayain siya. "Alam kong narito ka para sa negosyo, ngunit naitakda ko na ang aking mga kondisyon. Manatili ka rito." Kumunat ang noo ni Marian. Mabilis na nag-iisip ng paraan, at bigla siyang nagtanong, nasaan na si Ginoong Haji Fei? Ngumisi si Don John B. "Si Ginoong Haji Fei. Pinauwi ko na siya." "Bakit, may kailangan ka ba sa kanya?" "Wala naman." Maikling sagot ni Marian habang pasimpleng sumisilip sa paligid. May bantay sa pinto, at may nakatayo rin sa may bintana. Walang paraan upang makatakas. "Huwag ka nang tumingin sa paligid, Ginang Marian. Hindi ka makakalabas ngayon." Napansin ni Don John B ang pagtingin-tingin ni Marian. Alam naman ni Marian na hindi siya makakalabas. Lumingon siya kay Don John B at nagtanong, "Bakit ninyo ito ginagawa? Makakakuha ba kayo ng mas malaking pakinabang mula sa ating pakikipagtulungan?" Inakala ni Marian na nais lamang nitong humingi ng mas malaking bahagi sa kita. Ngunit mali siya. Umiling si Don John B. "Hindi dahil gusto ko ito, kundi dahil may nag-utos na gawin ko ito. Kaya Ginang Marian, hindi ka dapat napunta rito. Mula nang tumapak ka sa mansyong ito, para ka na ring isdang inilagay sa ibabaw ng sangkalan." Kumunat ang noo ni Marian. Tumayo siya ng may pag-aalala at nagtanong, "Don John B, ano po bang ibig ninyong sabihin?" Umiling si Don John B at nagpakita ng mapait na ngiti. "Tayo, ikaw at ako, ay mga piyesa lamang ng iba. May nais na makapinsala sa iyo. Hindi mo ba alam? Makapinsala sa kanya." Sinubukan intindihin ni Marian ang lahat, lumalabas na ang lahat ng ito ay nakaplano na laban sa kanya. "Sino ang may nais sa akin?" Nagtanong si Marian, pamatla ang kanyang mukha. Nag-iisa lang siya rito, paano siya hindi mag-aalala? Paano kung may mangyaring masama? "Ako." Biglang narinig ang isang mayabang na boses mula sa pinto. Lumingon si Marian at nakita ang isang gwapo at binatangang lalaki. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad palapit sa kanya. Sa likuran niya ay 4 na bantay, lahat sila ay malalaki at matatangkad. "Ikaw. Ikaw ay si." Nang makita ng bahagdan ang lalaki, pamilyar ito sa kanya, ngunit hindi niya matindaan agad ang pangalan. "Alden Cheng." Nagpakilala si Alden Cheng at diretsyong umupo sa sopa. Agad na tumayo si Don John B at tumayo ng may paggalang sa tabi nito. Namangha si Marian at muling tumingin kay Alden Cheng. Tama, siya ang pinsan ni Andrew. Bakit siya narito? Teka, siya ba ang may nais na makapinsala sa kanya? Nalito si Marian at hindi makapaniwala. Kalmado lamang si Alden Cheng habang tinatitigan ang babae sa kanyang harapan, maganda ang hubog ng katawan, mas maganda pa kaysa sa mga nakikita niya sa isla ng Changsan, at may kakaibang karisma. Napakaganda talaga ang napangasawa ng kanyang pinsan. Ngunit napatingin siya sa tiyan ni Marian. Bayaw, ano ang dinadala mo, lalaki ba o babae? Biglang nagtanong si Alden Cheng, habang nakatitig ng matagal sa tiyan ni Marian. Agad na umatras si Marian at tinakpan ang kanyang tiyan gamit ang 2 kamay. May halong takot siyang nagtanong, ano? Ano ang ibig ninyong gawin? Ngumiti si Alden Cheng. Bakit ka ba natatakot, bayaw? Wala naman akong masamang balak sa iyo. Iniisip ko lang kung anong magandang regalo ang maibibigay ko sa iyo at sa magiging anak mo. Sa buong oras na nagsasalita siya, may nakapaskil na ngiti sa kanyang mukha, mababaw at walang damdamin, na tila napakabait niyang tao. Ngunit ang pakiramdam ni Marian ay nagsasabing siya ay delikado. Hindi na kailangan. Nanginginig na sagot ni Marian. Ngumiti muli si Alden Cheng. Kung gayon, payagan mo akong manghiram ng isang bagay sa iyo. Ano? Naguluhan si Marian. Ano namang maaaring ipahiram niya sa kanya? Hindi sumagot si Alden Cheng at sa halip ay nagtimpla ng tsaa. Ang 2 bantay sa likuran niya ay humakbang palapit.
Isa sa kanila ang naglabas ng pilak na hirenggilya mula sa kanyang dalang kahon, mayroon itong makabagong anyo, at diretsyong lumapit kay Marian. Sumigaw si Marian sa takot, ano ba ang gagawin ninyo? Lumayo kayo. Alden Cheng, kapag nalaman ito ni Andrew, hinding-hindi kanya palalampasan. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Marian, kahit gaano siya makipagbuno, walang mangyayari. Isang bantay ang humawak ng mahigpit sa leeg ni Marian at itinaas siya. Namula agad ang mukha ni Marian at nagsimulang umubo, hirap na hirap siyang huminga habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay at paa. Ang isa pang bantay ay lumapit, hawak ang makabagong hirenggilya. Hinawakan niya ang braso ni Marian, itinaas ang kanyang manggas, at mabilis na itinusok ito sa kanyang ugat, kumuha siya ng isang tubong puno ng pulang dugo. Matapos itong gawin, inilagay ng bantay ang dugo sa isang lalagyan na may asul na likido. Tumingin siya kay Alden Cheng at mabilis na umalis. Ang isa pang bantay ay ibinagsak si Marian pabalik sa sopa. Huminga ng malalim si Marian at umubo ng malakas. Hawak niya ang kanyang tiyan habang namumutla. Galit siyang tumingin kay Alden Cheng, anong ginawa mo? Lumapit si Alden Cheng at tumayo ng kalahating metro sa harap ni Marian, nakalagay ang mga kamay sa bulsa at nakapikit ng bahagya ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Marian na nakasandal sa sopa, umiling, at nagsabi ng malamig, nakakaawa ka naman. Mananatili ka rito hanggang sa lumabas ang resulta. Anong resulta? Ano bang balak ninyo? Sigaw ni Marian. Lumuhad si Alden Cheng, hinawakan ang buhok ni Marian, at tinitigan siya ng may matinding lamig. Huwag kang magmalaki. Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Kung tugma ang resulta, maaari ka pang mabuhay hanggang sa maisilang mo ang bata. Ngunit kung hindi tugma, papatayin kita agad. Nanginginig si Marian sa takot nang makita ang lamig sa mga mata ni Alden Cheng. Biglang, isang boses, malamig at punong-puno ng puot, ang umalingaw-ngaw at tumagos hanggang sa pintuan. Alden Cheng, kung mangangahas kang hawakan ang asawa ko, papatayin kita ngayon din. Kabanata 678. Isang marahas at makapangyarihang sigaw ang umalingaw-ngaw sa tarangkahan. Lumingon ang lahat at nakita ang isang lalaking naglalakad ng mabilis at punong-puno ng galit at pagnanais na pumatay. Boom! Bago pa man makaintindi si Alden Cheng ng nangyayari, malakas na sinipa siya sa balikat. Tumalsik siya ng ilang metro at bumagsak ng malakas sa ibabaw ng mesa ng kape, nabasag pa ang buong salaming ibabaw nito. Dito, sumulyap muna si Andrew Cheng kay Marian na nakaupo sa sahig. Namumula ang kanyang mga mata habang mabilis siyang lumapit upang alalayan ang asawa. Marian, ayos ka lang ba? Umiling si Marian at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ayos lang ako. Napakabuti na nakita kita. Niyakap niya ng mahigpit si Andrew. Hinaplos ni Andrew ang likuran ng asawa at dahan-dahan siyang itinago sa likuran niya. Ako na ang bahala rito. Pagkatapos ay tumitig siya ng malamig kay Alden Cheng, na tinutulungan ng kanyang mga bantay na tumayo. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Kasuklam-suklam na Alden Cheng, nang ahas kang saktan si Marian. Patay ka na. At ang pamilyang nasa likuran mo ay mas malala pa. Aba, Andrew Cheng. Ang tagal nating hindi nagkita, at tila ibang-iba ka na at napakalupit na. Akala ko naman ay talagang wasak at walang silbi kagaya ng sabi-sabi. Napaatid na tumayo si Alden Cheng mula sa sahig habang kinukuskus ang kanyang balikat. Malamig at puno ng galit ang kanyang tingin, habang may halong panghahamak ang kanyang mukha habang nakatingin kay Andrew. Ang tagapagmana ng pamilyang Cheng, ang kaaway ng kanyang buong buhay. Anong karapatan ng isang taong pinalaya sa isla ng Changsen? Anong karapatan niyang pamunuan ang pamilyang Cheng patungo sa tagumpay? Hindi makatanggap si Alden Cheng. Nais niyang baguhin ang kanyang tadhana. Sa paningin ni Alden, si Andrew ay isang walang kwentang basura, isang batang itinapon ng sariling pamilya. Kahit may dugo siya ng pamilyang Cheng, kahit siya ang tagapagmana. Papatayin siya. Ang pamilyang Cheng ay mapupunta sa kanya. Malawak ang ambisyon ni Alden Cheng, masyado siyang maraming gusto. Ngunit nakalimutan niya ang lahat ng pinaghandaan ni Andrew sa mga nakalipas na taon. O sa madaling salita, hindi kailanman pinahalagahan ni Alden Cheng si Andrew. Puno ng matinding lamig ang mga mata ni Andrew. Sa sandaling iyon, bahagyang ngumisi ng napakalamig. Ang kanyang mga pulang mata ay kumikinang sa matinding puot habang nakatitig kay Alden Cheng. Lumampas ka na sa aking hangganan. Hindi mahalaga kung sino ka, maging kamag-anak ka man ng pamilyang Cheng o kung sino ang nasa likuran mo. Ngayon, wala kang pag-asang makaalis ng buhay dito. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking asawa. Ang kanyang boses ay tila yelo mula sa kailaliman ng lupa, napakalamig at nakakapanindig balahibo para sa lahat ng naroon.
Samantala, hindi makapaniwalang tiningnan ni Don John B. si Andrew. Ito ba ang asawa ni Marian? Hindi ba't isa siyang walang silbi? Bakit nangangahas siyang sakta ng iginagalang na si Alden Cheng? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Mahal kong pinsan, nagbibiro ka ba? Nalumuhad ako at humingi ng tawad sa babaeng ito. Ngumisi si Alden Cheng habang may halong lamig sa kanyang mga mata. Pinsan, dapat mong malaman na tayong dalawa ay parehong dugong bughaw ng pamilyang Cheng. Isang babaeng walang pinanggalingan, gusto mong lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya. Hindi mo ba iniisip na baka siya ang maparusahan dahil dito? Nang marinig ito, gulat na gulat si Don John B. Pinsan. Si Andrew at si Alden ay magpinsan pala. Kaya naman pala mabilis ang pag-unlad ng bikang grupo. Napakalaki pala ng kalakihan ng likod na kinakapitan ng asawa ni Marian. Mahigpit na napakuyom ang mga kamao ni Andrew. Sinulyapan niya ang ilang bantay sa paligid ni Alden, lahat sila ay piniling-piling mga mandirigma. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malamig, Alden Cheng, kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, ituturing kong hindi nangyari ang lahat ng ito. Ngunit kung mangangahas kang lumaban, maniwala ka sa akin, ang mga tauhang dala mo ay hindi sapat kahit na bilang. Nang marinig ito, lalong namatid ang galit at lamig sa mukha ni Alden Cheng. Hindi siya makapaniwala, bakit napakaayabang ni Andrew. Nasa likuran niya ang buong pamilyang Cheng, samantalang si Andrew ay mayroon lamang ang pamana nito. Hindi ba niya alam kung ano ang tunay na kalagayan sa loob ng pamilya? Mayabang ba siya? Anong karapatan niya? Sa paningin ni Alden Cheng, si Andrew ay isa lamang basurang nagtatago sa pangalan ng tagapagmana. Andrew Cheng, kailangan kong sabihin na nagbago ka na. Hindi ka na ang batang madaling linlangan ko noon. Ngunit huwag mong kalimutan, hindi ka pa nakababalik sa isla ng Changsan. Hindi mo pa napapaniwala ang mga tao roon. Sa paningin ko, ikaw ay nananatiling walang halaga. Ako ang may hawak ng buong sangay ng pamilyang Cheng, at ikaw, Andrew Cheng, ano ang laban mo sa akin? Sigaw ni Alden Cheng, punong-puno ng paghamak at paghamon. Kasabay nito, ang ilang bantay sa likuran niya ay humakbang pasulong at tinitigan si Andrew ng malamig. Andrew Cheng, kung pag-uusapan ng ating mga ama, halos magkatulad lang naman sila. Ang iyong ama ang pinuno ng pamilya, ngunit ang aking ama naman ang pinuno ng sangay. Sa tingin mo ba ipagpapalit ng iyong ama ang buong pamilya para lang sa iyo? Patuloy na sigaw ni Alden Cheng. Hindi sumagot si Andrew. Tinitigan lamang niya si Alden Cheng ng mahinahon, pagkatapos ay umiling. Alden Cheng, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo at sa iyong sangay. Kailangan kong sabihin sa iyo, sa paningin ko, ang inyong sangay ay walang halaga. Kay abangan. Napakalaking kay-abangan. Iyan ang tindig at lakas na ipinapakita ni Andrew. Kumunat ang noo ni Alden Cheng at sumigaw, anong sinasabi mo? Kahit ang aming sangay ay hinahamak mo. Andrew Cheng, napakawalang hiyaan mo. Sa mga salitang iyan, maaari kitang isumbong sa bulwagan ng katarungan at parusahan dahil sa kawalan ng galang. Nag-aalala na si Alden Cheng. Bakit hindi man lang inaalala ni Andrew ang kanilang sangay? Ito ba ang kanyang pagmamalaki bilang miyembro ng pamilya? Nakakagalit. Mapangasar na sumanghel si Andrew. Ang mga matatandang nalilito sa bulwagan ng katarungan ay guguho rin sa araw na ako ang mamumuno sa pamilyang Cheng. Nanlaki ang mga mata ni Alden Cheng. Hindi siya makapaniwalang marinig mula kay Andrew ang gayong kay-abangan. Walang hiya. Napakayabang mo. Sigaw ni Alden Cheng habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Andrew Cheng, kayong walang suporta ng bulwagan ng katarungan, paano ninyo mapapamamahalaan ang pamilyang Cheng? Bakit hindi ko magagawa? Bahagyang yumuko si Andrew, tumingin kay Marian sa kanyang tabi, at nagsabi, lahat sila ay nag-iisip na hindi ako karapat-dapat, na wala akong silbi. Ngunit paano nila malalaman na sa paningin ko, sila ang mga walang karapatan? Ang lahat ng aking pag-aari ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na tingnan ng inyong maliit na sangay. Nang ahas kayong umabot ng kamay, naghahanap lang kayo ng kamatayan. Ikaw, Alden Cheng, ang magsisilbing unang paalala at regalo ko sa inyong sangay. Gamitin ko ang dugo mo upang ipaalam sa lahat ng may balak kumilos, kung sino mang manggahas lumampas sa hangganan at manakit sa mga taong nasa paligid ko, ay humahanap din ng sarili nilang kamatayan. Kasabay ng kanyang mga salita, nagliyab ang galit sa mga mata ni Andrew. Mabilis pa sa kidlat ang kanyang kilos, parang leopardo siyang sumugod at sinuntok ng buong lakas ang bantay na nakatayo sa harap ni Alden Cheng. Kabanata 679. Boom! Bago pa man makaintindi ang bantay ng nangyayari, tila tinamaan ng kidlat ang kanyang dibdib. Napadaing siya at napaurong ng ilang hakbang.
Nagulat si Alden Cheng, hindi niya inakala na ganito kalakas ang galing ni Andrew Cheng. Tila totoo nga ang sabi-sabi na nag-aral ito kay General Manuel Chu. Kasuklam-suklam. Ibig sabihin, matagal na palang naghahanda ang pamilya. Ang sinumang nais lumapit kay General Manuel Chu ay hindi pinapayagan, ngunit nagawa ito ni Andrew. Sa hindi makapaniwalang tingin ni Alden Cheng, tinapos ni Andrew ang lahat ng bantay na dala nito sa loob lamang ng 1 minuto. Paano ito posible? Sila ay mga piniling mandirigma, maihahalin tulad sa mga espesyal na puwersa. Sila ay sumailalim sa pinakamahigpit na pagsasanay at hamon ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, parang mga damo at walang halaga na lamang sila, tinalo silang lahat ni Andrew. Nanginginig sa takot si Alden Cheng habang nakatayo roon. Hindi siya makapagsalita, hindi makahinga ng maayos. Pinanood niya ang huling bantay na bumagsak sa sahig mula sa suntok ni Andrew. Wala na silang lahat. Ang mga bantay na dala niya ay lahat tinalo at nawala ng kakayahan. Napakalakas ng kanyang lakas. Ikaw, paano nagkaroon ka ng ganitong galing? Totoo bang nag-aral ka kay General Manuel Chu? Tanong ni Alden Cheng nang may takot, habang paurong siya ng paurong, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Oo. Malakas at matigas na sagot ni Andrew. Humakbang siya pasulong, nakakuyom ang kamao, at dahan-daang lumalapit sa takot na si Alden Cheng. Bawat hakbang ay may kasamang tunog na tila pumupukpok mismo sa puso ni Alden Cheng, pinapawisan siya ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon, naramdaman na ni Alden Cheng ang matinding lamig at panganib na dulot ni Andrew. Bumagsak siya ng tuluyan sa sahig at sumigaw, "Huwag kang lalapit. Ako ay kamag-anak ng pamilyang Cheng. Ako ang pinsan mo. Ang ama ko ang pinuno ng aming sangay. Kung mangangahas kang saktan ako, ang buong pamilyang Cheng ay papatayin ka." At ano naman? Malamig ang boses ni Andrew, may nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Sa paningin ko, ang inyong sangay ay walang halaga. Anong ipinagmamalaki mo? Kahit patayin kita ngayon, ano ang magagawa ng pamilya? Sino man ang manggahas na lumapit, kayang-kaya ko silang lipulin lahat. Ikaw. Napakayabang mo. Ito ay buong sangay ng pamilya. Sigaw ni Alden Cheng, punong-puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Umiling si Andrew. Alden Cheng, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pananakit kay Marian Yang. Kung nanatili ka sa iyong lugar at nakipaglaban ng patas para sa kapangyarihan at yaman, hindi kita gagalawin, dahil walang saysay iyon. Ngunit kapag nangahas kang saktan si Marian, pinipilit mo akong pumatay sa iyo. Pagkatapos ng mga salitang ito, boom! Humakbang si Andrew at malakas na naapakan ang kanang kamay ni Alden Cheng. Crack! Ang nakakapanindig balahibong tunog ng pagkabali ng buto ng kamay. Agad na namutla at umitim ang mukha ni Alden Cheng habang sumisigaw. Sa matinding sakit, naramdaman niya ang pagkadurog ng kanyang buong kanang braso sa ilalim ng paa ni Andrew. Kahit ang paghinga ay nagiging masakit na. Andrew Cheng, patay ka na. Nangahas kang saktan ako. Nagpupumigla si Alden Cheng ngunit walang saysay. Ang kabilang paa ni Andrew ay nakapatong na rin sa kanyang dibdib at tiyan. Alden Cheng. Luluhod ka ba? Sigaw ni Andrew. Sa lakas ng kanyang boses, tila yumanig ang buong bulwagan. Memorable na si Alden Cheng, ngunit may matinding lamig sa kanyang mga mata. Hinding-hindi. Andrew Cheng, akala mo ba matatakot ako sa iyo? Isa ka lamang itong itinapon ng pamilya. Akala mo ba wala akong ibang kasama? Nagkamali ka. May lihim na inihanda si Alden Cheng, ang pinakamalakas na mandirigma ng kanilang sangay. Tumingin siya sa pinto at sumigaw, "Tunggang. Kung hindi ka pa lumalabas, papatayin nila ako." Kasabay nito, lumingon si Andrew patungo sa pinto. Isang anino ang lumitaw, punong-puno ng nakatagong lamig. Ang presensya nito ay nagpababa ng temperatura ng buong bulwagan ng higit sa 10 degree. Kahit ang hangin ay tila na may yelo. Narito si Tunggang, ang pinakamalakas na mandirigma ng sangay. Kumunat ang noo ni Andrew. Kilala niya ang taong ito, isa ring Diyos ng digmaan. Hindi niya inakala na isinama pa ni Alden Cheng si Tunggang sa pagpunta rito. Talagang may masamang balak siya. Lumitaw ang lalaki sa pintuan, nakapamulsa at nakatayo ng matibay na parang bundok. Tumingin siya kina Andrew at Alden Cheng at nagsabi ng mababa at walang damdamin, "Batang Ginoong Cheng, Ginoong Alden." Ang tono ay walang emosyon ngunit may halong banta. Kumunat ang noo ni Andrew at tumingin ng diretso sa kanya. "Nais mo bang kalabanan ako? Tungkulin kong protektahan si Ginoong Alden." Sagot ni Tunggang, kalmado at walang halong damdamin. Bahagyang ngumiti si Andrew. Paano kung hindi ko siya palayain?
Natigilan si Tunggang, tumitig ng mariin, at dahan-daang lumapit kay Andrew. Kung gayon ay mapipilitin akong pigilan ka at kunin si Ginoong Alden. Sabay na lumapit siya at itinaas ang kanyang kamay, simple lang ang galaw ngunit punong-puno ng nakamamatay na panganib. Ngunit, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa pinto. Nangangahas kang kalabanan ang tagapagmana ng pamilyang Cheng. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Natigilan si Tunggang sa kanyang pagkilos. Biglang bumagsak ang matinding lamig sa kanyang buong katawan. Lumingon siya at nakita ang isang matangkad at makapangyarihang anino sa pinto, hindi alam kung kailan ito dumating. Ang presensya nito ay parang bundok na hindi matitinag, na tila Diyos na nakatayo sa kanilang harapan. Armstrong. Malalim na tawag ni Tunggang. Ilang metro lamang ang pagitan nila, ngunit ang pinakamatinding puwersa ay nagbanggaan sa pagitan nila. Kahit langaw ay hindi makakadaan sa kanilang gitna. Ang nakatagong pagnanais na pumatay ay tila nagliyab sa buong paligid. Dalawang Diyos ng digmaan sa iisang bulwagan. Sabay na nagpakawala ng napakalakas na puwersa ang dalawa. Boom! Nagbanggaan sila. Dalawang Diyos ng digmaan, sabay na nagpakawala ng kanilang lakas at sabay na sumuntok sa isa't isa. Sa isang iglap, napuno ang buong bulwagan ng matinding panganib. Ngunit ang labang ito ay natapos sa isang galaw lamang. Umatras ng isang hakbang si Tunggang, habang si Armstrong ay nanatiling hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nanlaki ang mata ni Alden Cheng sa gulat. Hindi niya inakala na naroon si Armstrong, ang pinakamalakas na mandirigma ng pangunahing pamilya, dito sa Yancheng. At tila natalo pa si Tunggang. Paano nangyari ito? Bigla siyang tumingin kay Tunggang at sumigaw, ano pang hinihintay mo? Patayin mo sila. Hindi gumalaw si Tunggang. Lumingon siya kay Andrew at nagsabi, nais ko lamang siyang ilayo rito. Wala na ang dating banta sa kanyang boses. Hindi man lang siya pinansin ni Andrew mula simula hanggang wakas. Ikaw, Tunggang, wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng may awtoridad. Lumuhod ka. Halos sa parehong sandali, tumibok ng napakabilis ang puso ni Tunggang. Tinitigan niya si Andrew at nabasa ang matinding kapangyarihan at awtoridad sa kanyang mga mata, ang presensya ng isang tunay na hari. Sa harap ng gulat na lahat, lumuhod si Tunggang sa isang tuhod. Ang pangyayaring iyon ay nagpagulat kay Alden Cheng. Sumigaw siya, Tunggang. Ikaw ang pinakamalakas na mandirigma ng aming sangay. Tumayo ka. Patayin mo sila lahat. Boom! Lumingon si Andrew at malakas na sinipa si Alden Cheng. Tinitigan niya ito ng matalim at nagsabi ng malamig, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Kabanata 680. Pagkatapos ng kanyang mga salita, nanlilisik ang mga mata ni Andrew Cheng, punong-puno ng matinding lamig at nagliliyab na galit. Sa sandaling iyon, ang buong mansyon ng mga Donby ay nabalot ng nakapanghihilakbot na pagnanais na pumatay. Tinitigan ni Andrew si Alden Cheng na nakahiga sa sahig at namimilipit sa sakit. Lalo pang pinatigas ni Andrew ang diin ng kanyang paa sa ibabaw nito. Bigla. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang pinakawala ni Alden Cheng. Namutla at umitim ang kanyang mukha na tila atay ng baboy. Napakasakit. Naramdaman niyang tila nadudurog ang kanyang mga tadyang sa ilalim ng paa ni Andrew. Hingal na hingal si Alden Cheng. Pagkatapos ay nakita niyang hinawakan siya ni Andrew sa kwelyo at itinaas mula sa sahig. Malamig na sinabi ni Andrew, Alden Cheng, kung ganito mo nais na mamatay, papayagan kita. Ang inyong sangay. Sa paningin ko, isa lamang kayong hadlang. Darating ang araw, at ako mismo ang lilipol sa inyong sangay gamit ang sarili kong mga kamay. Dumudugo ang bibig ni Alden Cheng. Nang marinig ang napakayabang na salita ni Andrew, sumigaw siya ng buong lakas, Andrew Cheng. Napakayabang mo. Ako ang pinuno ng aming sangay at ang tagapagmana ng susunod na pinuno ng pamilya. Tinatapakan mo ang buong pamilya sa pamamagitan ng paglaban sa akin. Haha! Gusto mo akong patayin? Sige, subukan mo. Hindi ako makapaniwala na ikaw, ang tagapagmana ng pangunahing pamilya, ay nangangahas na pumatay sa tagapagmana ng sangay. Ang tiwala ni Alden Cheng ay nagmumula sa katotohanang nasa likuran nila ang buong pamilya. Mangangahas ba talagang si Andrew na labanan ang buong sangay? Para itong naglalaro ng apoy na maaaring tumupok din sa kanya. Sa tingin mo ba talagang hindi ako nangangahas na patayin ka? Biglang nagliyab ang galit sa mga mata ni Andrew. Lalo niyang hinigpitin ang pagkakahawak sa kwelyo ni Alden Cheng. Mula nang manggahas siyang manakit kay Marian Young, tumawid na ang sangay sa hangganan na hindi na maaaring patawarin. Kahit narito pa ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, hindi mag-aalinlangan si Andrew. Kung kailangang kalabanan ang buong pamilya, gagawin niya.
Mas mapapabilis lamang nito ang kanyang mga plano. Nang marinig ni Alden Cheng ang boses ni Andrew at makita ang nakamamatay na galit sa kanyang mga mata, nagsimula siyang manginig at mautal, "Ikaw. Anong balak mong gawin? Ako si Alden Cheng. Ako ang pinsan mo. Ako ang susunod na pinuno ng sangay. Pinuno ng sangay. Mabuti pa nga at mabubuhay ka pa upang makapagsalita ka niyan." Itinaas ni Andrew ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ang mukha ni Alden Cheng. Boom! Agad na damyugo ang ilong ni Alden Cheng at dalawa sa kanyang mga ngipin ay natuklap at nahulog. Kasuklam-suklam. Sigaw ni Alden Cheng habang tinatakpan ng kabilang kamay ang kanyang bibig at ilong. Ngunit walang saysay. Muling kumilos si Andrew, buong lakas na ibinagsak ang kanyang tuhod sa tiyan ni Alden Cheng. BUWAK. Sa lakas ng pagtama, halos may suka ni Alden Cheng ang lahat ng kanyang kinain. Kasunod nito, malaki at malakas ang sipa na ibinigay ni Andrew, tumalsik si Alden Cheng ng ilang metro ang layo. Boom! Sa sandaling iyon, tiyak na 4 o 5 tadyang ang nabali sa dibdib at tiyan ni Alden Cheng. Nagpagulong-gulong siya sa sahig habang sumisigaw sa matinding sakit. Andrew! Andrew Cheng, kung gagawin mo ito, pagbabayaran ka ng aming sangay. Kahit na ikaw ay walang takot, ang iyong asawa at ang iyong anak ay hindi makakaligtas sa aming ganti. Parang asong nahulog sa lupa, pilit na tumatayo si Alden Cheng at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang banta. Akala sana ni Andrew ay tapos na siya, ngunit nang marinig ang banta laban sa kanyang asawa, nanigas siya. Tinitigan niya ng malamig si Alden Cheng at nagsabi, "Alden Cheng, nang ahas kang manakit at magbanta sa aking asawa, hinahamon mo ang dangal ng aking pamilya." Si Marian Yang ay ang asawa ng tagapagmana ng pamilyang Cheng. Ang sino mang mula sa inyong sangay ay dapat magbigay galang at yumuko sa kanya. Sino ka man ngayon, magbabayad ka ng napakataas na halaga. Pagkatapos nito, sumuntok si Andrew. Ang suntok na iyon ay punong-puno ng lahat ng galit na naipon sa puso ni Andrew. Nanlaki ang mga mata ni Alden Cheng habang pinapanood ang dambuhalang kamaong papalapit ng mabilis sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alden Cheng ang tunay na takot. Takot siyang mamatay. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na pumatay na nagmumula sa suntok ni Andrew. Sigurado siyang papatayin siya nito. Huwag! Hindi mo ako maaaring patayin. Sigaw ni Alden Cheng sa matinding takot. Bigla. Mula sa pinto, isang matandang boses ang umalangaw-ngaw na punong-puno ng galit. Nangangahas ka. Siya ang panganay na anak ng sangay. Ang susunod na pinuno ng sangay. At ang aking pamangkin sa pamilyang Cheng. Ikaw na tagapagmana ng pangunahing pamilya, nangangahas kang gumawa ng ganitong kalupitan. Nais mo bang pagawain ang dalawang sangay ng pamilya? Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na tradisyonal na kasuotan ang biglang lumitaw sa tarangkahan ng mansyon ng mga Donbi. Sa likuran niya ay 2 hanay, humigit kumulang 20 armadong bantay. Tama, lahat sila ay armado. At lahat sila ay nakatitig ng mariin kay Andrew. Kahit kaunting galaw lamang, aagawin nila si Andrew agad. Ang matandang lalaking ito ay si Elder Elias Chen, may taglay na nakapanlilisik na awtoridad. Puti na ang kanyang buhok, malalim ang mga kulubot sa gilid ng mga mata, malamig ang mukha, matangos ang ilong, at malapad ang panga, punong-puno ng dangal at lakas. Nakatayo siya ng tuwid at may paggalang. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na siya ay isang napakahalagang tao sa pamilyang Cheng. Sinulyapan niya si Tonggang at si Arestrong. Kumunat ang kanyang noo, may pagkataka. Narito pala si Arestrong. Medyo nagiging masalimuot ang sitwasyon. Ngunit hindi mahalaga, siya si Elder Elias. Napapigil ang kamao ni Andrew. Lumingon siya at tumingin sa matanda, may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Si Elder Elias, isa sa mga pinakamatataas na pinuno ng pamilyang Cheng. Isa rin sa mga matanda ng bulwagan ng katarungan. Napakataas ng kanyang katayuan at kapangyarihan sa loob ng pamilya. Hindi niya inakala na darating pa ang matandang ito ngayon. Tunay na magiging kawili-wili ang mga pangyayari. Nang makita ni Alden Cheng ang pagdating ni Elder Elias, labis siyang nagalak at naramdaman na siya ay maliligtas na. Pumapalakpak siya at sumisigaw, "Elias! Buti na lang dumating kayo. Tulungan niyo po ako. Nababaliw na po si Andrew, nangangahas na saktan ako. Hinahamak niya ang aming sangay at banta niyang lilipulin kami. Elias, parusahan niyo po siya ng mabuti." Bilang tagapagmana ng pangunahing pamilya, walang ibang tao ang kanyang kinikilala. Ang tingin niya sa lahat ay walang silbi. Iminumungkahi ko na ipatawag ang bulwagan ng katarungan at alisin siya sa pagiging tagapagmana. Ilang beses na sumigaw si Alden Cheng, punong-puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Walang hiya.
Andrew Cheng, bilang tagapagmana ng pangunahing pamilya, walang respeto sa iba. At nangangahas kang gumamit ng dahas laban sa tagapagmana ng sangay. Akala mo ba ay wala kaming kakayahan? O baka naman matagal mo nang nais na lipulin ang aming sangay? Lumapit si Elder Elias at agad na binigyan ng mabigat na paratang si Andrew. Sumigaw siya ng may autoridad bilang matanda ng bulwagan ng katarungan, formal kitang pinaparusahan. Ang iyong ginawa ay labag sa batas ng pamilya. Ayon sa batas, hihingi ka ng tawad kay Alden at ikukulong ka ng 7 araw. Pagkatapos ay ipapasa sa bulwagan ng katarungan upang pagdesisyonan kung aalisin ka na sa pagiging anak at tagapagmana ng pamilyang Cheng. Napakaseryoso ng kanyang boses. Nais niyang ipaalam kay Andrew kapag nawala ang kanyang katayuan, wala na siyang proteksyon ng pamilya at magiging isa na lamang siyang walang kwentang tao. Kumunat ang noo ni Andrew at tinitigan ang matanda, nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Si Elder Elias, sunod-sunod na banta at paratang. Naintindihan na ni Andrew ang lahat. Nang makitang hindi natitinag si Andrew, agad na kumunat ang noo ni Elder Elias at nagsabi, hindi ka ba aamin at hihingi ng tawad? Bakit, gusto mo bang gamitin ko ang batas ng pamilya laban sa iyo? Huwag mong kalimutan, ang batas ay pantay sa lahat. Dapat mong isipin ang iyong asawa at ang iyong anak. Si Elder Elias ay miyembro ng bulwagan ng katarungan, kaya alam niyang gamitin ang batas upang pumanig sa kanyang sariling sangay. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya sa mga bantay at itinuro si Maria na nasa gilid. Hali kayo, kunin ang babaeng iyan. Kung hindi luluhod at hihingi ng tawad si Andrew, ang kanyang asawa ang luluhod at hihingi ng tawad kapalit niya. Pagkatapos ng utos, humakbang ang ilang bantay palapit kay Marian. Matanda, naghahanap ka ng kamatayan. Biglang sumigaw si Andrew, punong-puno ng matinding puot at panganib ang kanyang boses. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.